Yo, welcome back sa number one male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. And support podcast. Welcome mga pare, kami ang brotherhood mo, kami ang sabihin na natin, i-claim na namin ang role, ang masculine role model mo pare. Kasi sa panahon ngayon, medyo rare na yan. Mismong mga airpat natin, hindi naman lahat, no? Hindi talaga mapunan yung dapat mong matutunan. Dito, welcome pare. Kayo, masculine tayo, masculine. Totoo, ako i-claim ko na. Ito, Sino pa ba? Turo ka. Turo ka kung sino. Ito nga gusto ko sabihin pagdating si dyan. Gabe. Si Gabe ang tunay na masculine. Trans woman is woman daw. Aware ako na yung speaking of masculine role model sa Pilipinas, yung masculine role model. Mahirap talaga yan. Mahirap talaga. Bakit sa tuwing pag nakikita nila tayo, ito yung mga alpha male bakit Sila na nagsasabi. Ole! Bakit ganun ang image natin? Bakit? Hindi naman natin sinasabi yun na alpha tayo or what. Hindi naman natin kiniklaim. Mayroon pa ako nakita, hater ko din eh. Sabi niya, yung nakita niya yung may video niyo sa Pusuan at Laruan. Yan yung sisa daw yan. Tsaka may kasamang isa na maraming alam. Ako yung tinutukoy niya. Bakit tingin mo maraming alam to? Wala naman ako sinabi na marami akong alam. Pero bakit niya tingin niya marami kang alam? Siya Kadudulas kayo Dulas ka. Kasi ako sa akin lang, kung ayaw nyong kami, pero sa akin importante talaga na sa Pilipinas magkaroon ng masculine role model. Totoo. So kung para sa inyo hindi kami yun, edi pabuuin nyo sila ng ng content nila, ng influensyang ipapamahagi sa mga Pilipino. Influence, yeah. Influence, di ba? Ngayon, hanggat wala yung mga yun, dito na kayo sa Anti-Support Podcast. Wow, ang lambing Kasi, alam nyo, speaking of brain rot kanina, hindi ko nasabi to kanina, Go. Di ba, pag nanonood ka lagi ng short form, umiikli din yung pasensya mo. Gusto mo, 5 seconds pa lang, entertainment na agad. Yes. Di ba? Kaya nga ngayon, nauso na yung reels, shorts. Ayaw na ng mga tao manood ng mga long form. No, ang ibig ko sabihin dito is kapag ikaw, mahilig ka manood sa amin at natatapos mo yung 1 hour, Oh. di ba make sense? Ibig sabihin nun, napapahaba mo din yung pasensya mo at yung sa problem solving mo. Nabibiti daw, parang umipigil din ako ng hining. Ganun kasi magsalita yung idol ko Ganun. So, shoutout sa'yo, idol. Alam ko ganun ka magsalita. Totoo, kasi diba? Angat na sila sa iba, pre. Kasi natsyatsaga mo yung 1 hour, tapos syempre habang nakikinig ka sa amin, nagwo-work ka. Nagwo-workout ka. Hindi naman kasi pwedeng multipurpose tuloy. multipurpose. Hindi naman pwedeng nakikinig ka sa amin, wala kang ginagawa. Sisipagin ka pag pinakinggan mo kami. Alam mo sa sarili mo, kung idol mo kami, nakikinig ka sa amin, nanonood ka sa amin, nagkukuya-kuy ka dyan, habang nakikinig ka sa amin, alam mong labag yan sa stand namin. Kukonsensyahin ka. Yeah. At hindi yung makulit sa Anti-Support, pare. Every time na nakikinig ka sa amin, nakukonsensya ka pag wala kang ginagawa. May nagsabi nga. Nakaka-guilty, no? Nagigilty sila, pre. Pasensya na. But again, tinatanggap na namin yung role na yun, Yun na yung role namin. I-remind ka araw-araw na hindi ka pwede susupot-supot. Every day, nandito kami i-remind ka na dapat malakas ka, pahinga onte, malakas ulit, pahinga onte, malakas ulit. Hindi pwedeng matagal na mahina, pre. May nagsabi sa akin yan, parang nagtatrabaho ata siya, tapos parang nadidistract siya kasi merong babae. Ngayon parang gusto niya raw diskartehan, ganun. Tapos, so dahil torn siya between trabaho tsaka yung babae, may asawa at anak na to Ang naisip niya raw, feeling niya raw tayong tatlo nasa likod niya, tapos sinisigawan na, "Hoy! Tigil mo yan! Doon ka sa trabaho mo!" No! Ganun daw, tawa siya ng tawa. Ganun parang feeling ko sinisigawan niyo ako sa likod ko habang nadidistract ako ng babae. Work! Pero, kami, ang ugali namin, katulad yan, pagkatapos namin magbugbugan, mag-workout, grabe, ang hirap doon, 3 oras yun, par. Okay. 10:30, natapos tayo, 1:30. 3 hours kami nag-training. Nagre-reward kami sa sarili namin. Mamaya matutulog kami ng masarap sa gabi na. Pag uwi namin kanya-kanyang bahay, tulog na masarap to. Take a rest din.
Yeah. Hindi naman pwede yung wala ka ng tulog, wala ka ng kain na maayos, panay ka work. Importante yun ha, pahinga. Oo. Pare. Kasama ng strength ang pahinga. Hindi nabubuo ang strength pag walang pahinga. Yeah, baka mamaya yung inipon mong pera sa hospital lang, kunin lang ng hospital lahat yan. Hmm. Tandaan niyo pag di mo inalagaan yung health mo, lahat ng yaman mo, nanakawin ng hospital yan. Ubus. Oo. Ubus pati pantubos. Nahiwa nga si Kim, pare. Yung cousin ko, pare, nahiwa yung kamay niya dito. Pumasok hanggang dito yung sa daliri lang. Nabalatan siya. Oh. 18,000 agad, pare. Diyan sa may labas ng Paranaque. Nahiwa lang tinahila nga, 18,000 pesos. Kaya dapat di niya na pinatahi eh. Hindi, mahal pa rin. Hindi, kung hindi man tinahi yun, mahal pa rin. Malalim pre. Malalim yun tayo. At hanggang dito sa guhit, sa unang guhit ng daliri. Dito. Parang na ganun niyo. Umabot ng buto. Ay, ganun. Oh, na ganun, nalamanan ng cutter, na ganun ng cutter. So, may laman na ano? Naman talaga lahat. Ito, di ba ito? Itong daliri mo na yan. Hmm. Yan. Hanggang dito sa first line, nalamanan yan pa ganun. So, The hell? bumubo ka to. So, kailangan talaga tahiin. Kasi pag hindi tinahi yun, Matatanggal na yun. oo, pwedeng maganon eh. Alam mo yun, langgunisa eh. So, tinahi para balik siya sa daliri. Ngayon, Imagine okay na, ko tuloy- magaling na. 2 weeks na eh. Imagine ko tuloy, pre. Di ba ganun. Nakatanggal. Parang pag ginanon mo. Ang lakas naman ito. Sangin to horror movie, pre. Yung hostel. Yolon. Puta, ganun. Babalatan mo. Puta. Gago na parod yung hostel. Part 1, pre, ang napanood ko. Parang Squid Game na sinauna natin yun eh. Oh. Di ba? Hindi ko- hindi ko- Yun ang Squid Game eh, Josh. Oo. Yung hostel movie, una akala ko bold lang, ganyan. Eventually, may high tables pala. Pinaglalaroan sila. Kapag yung hostel na yon, pag nag-check-in ka doon, kita na yung mukha mo, identification mo, ibibiding ka ngayon sa mayayaman. Lalaruin ka nila. Pagtitripan ka nila. Bibenta ka nila sa mga pre, sa mga ano yung tawag doon? Massachusetts ba yun? Parang mga ganun, yung mahilig mga manakit. Masokista. Masokista. Machosis. Machusis. Bibenta ka sa ganun. Oh, yeah. Para ito-torture ka, pre. Totoo, Massachusetts, lugar yun eh. Masokista. Bibenta ka sa Massachusetts. Ito ni Josh on point. No? So, isa daw, general ng Soy Army. Hindi ako taga Massachusetts. Ang puso ko nasa magsasaka. Yeah. Ari ako ng hip-hop underground. At magpagupit kayo sa Slick and Dapper President Ab. Magboxing tayo sa Golden Boy Boxing Club. Dyan sa Jackie Loville. Kay Christian Pitt dyan sa kumpare ko dyan. No? Ingatan nyo yung pera nyo, ha? Josh on point para sa lahat ng social media. Kung gusto mo mag-amoy bad boy ng may class, pare. Available mga perfumes natin sa TikTok shop. And also, Black Prism by Sadaw sa Shopee. Nandyan yung link sa description. Ang puso ko, pinasa sports. Alam mo pare, nabalitaan ko. Kanina lang si Coach Carlo sabi niya sa Philippine team, kinukurakot daw yung allowance. 8K lang daw per month ang binibigay sa mga So gusto ko, pangarap ko pare, payamanin nyo tong ASP kasi susuportahan namin yung mga lumalaban dyan sa ibang bansa. Kami bala. Taglagay nyo lang ASP. Siyempre, Oo. Steven. Gusto ko nga magtayo ng boxing gym. Tapos sa lifting weights na gym din. Yan, gusto ko talaga magkaroon tayo ng building na ganun eh. Tapos pag may magaling doon na nag-stand out, libre ka na. Libre ka na. Labang ka ibang bansa, sagot namin. Libre ka na. 8 assets sa lahat ng social media accounts. Ang puso ko nasa mga katulong. Para sa mga sellers ng Shopee at Lazada, dyan kayo mag-drop off sa LV Trading sa Better Living Paranaque para yung parcel nyo hindi magiging hollow blocks pag dumating sa papadalhan nyo. Tama. Yun nga, sagot na natin. Pag may magaling talagang boxer, nakitaan nyo ng potensyal. Diyos, tangina, magaling tong batang to. Tapos, 12 pala, nag-start na, 13, ang lakas na. Tangina. Suporta sagad kasi matagal na tong issue pare, sa totoo lang, na mismong government natin parang nagdadalawang isip suportahan, minsan tinitipid pa. Tapos yung kinukurakot, malalaman mo, bilyon-bilyon. Pero yung atleta natin na itataguyod yung bandila natin, itinitipid. Kaya Ano nga. nakakadismay eh. Biruin mo, sabihin mo na, boxing, makikipagsuntukan yan para sa Pilipinas. Oh. Tapos titipirin mo. Kaya nga, Gago eh. ako kudos kay ito sa part na to, kay Kiko Barsaga.
Dahil binibigyan ng scholarship yung mga Oh. boksingero. Yan sila binalad. Kaya scholarship ni... Kaya pala nagbo-boxing din si Kiko. Oh. Sabi nga ng mga tao, napaka-random nito ni Kiko. Hindi nila alam, baka matagal na nagbo-boxing yun. Hindi lang Hindi, nabibigyan. taekwondo ata talaga siya. So parang gusto niya idagdag sa niya yung boxing. So nakitaan niya rin ng potential talaga si Binala Brothers. Actually marami sila doon. Marami sila talagang kumaga scholarship niya nga yun. Galing, no? Libre yung college nyo, pero kayo? Varsity kayo ng boxing. Galingan nyo, no? Galingan nyo, ganun. Galing niya, Nick. Speaking of, usapin sa pangungurakot dito sa Pilipinas, alam nyo ba, mga soya, alam nyo ba, na ang tax na binabayaran natin is katulad ng laki ng tax na binabayaran ng First World? Alam nyo ba yon? Hindi ko alam yan. Hindi. Pero yung nare-receive natin na compliment sa Malinaw yan. government, Third world. kagilagpas pa sa Basura. third world. Kung may fourth world nga, baka fourth world eh. Meron pa magko-comment dyan, magagalit na naman. Hindi tayo third world, developing country tayo. Ina mo, ilang dekada na tayong developing, di na na-develop. O kinang ina, mas na-develop pa yung mga relationship ng iba dyan. Meron dyan nag-comment na galit na sinabi kong third world eh. Ito, pare-parehas tayong nakatayo dito sa isang lupa ah. Kingina mo develop. Anong develop? Kasi politically correct yun, pre. Mga yun eh. Politically correct term nga daw. Wala na daw kasi first world, second world, third world. Developing na lang daw. At saka ano bang tawag doon sa mga mas developed country. Yung US, developed. Japan, Kingina mo binago mo yung term? developing. Yung buhay natin, di naman na-compliment. Developing, hindi nga nagde-develop ngayon. Kaya nga eh. Envelope na lang. Bigyan natin envelope. Putang ina mo, develop ang puta. So yun nga, going back, ang laki ng tax na binabayaran natin. Gaya ng first world country daw. Pilay na pilay tayo sa tax. Bakit Ang kawawa yung mga sumasahod ng 700 a day. Ang laki, yung mga nagto 25,000 and up, 'di ba? Ang laki ng tax pare, middle class durog. Tapos wala tayong healthcare. Nuknukan ng traffic. Ang mahal ng toll gate. Infrastructure bagsak. Eskwelahan natin, siksikan ng mga estudyante, napakainit. Dagdag mo pa yung VAT, pre. Yung VAT pa sa binibili na pagkain, ang mahal din. 'Di ba lahat na lang ng kinilos mo dito sa Pilipinas, pang first world country yung sinisingil. Pero yung binibigay na serving sa atin ng Service. government, service sa atin, pang fourth world. Kang ina ko may fourth world, fifth world, tayo yun. Again, walang problema sa binabayaran na tax is kayang indain ng balikat ng Pilipino yan. Ang hindi kayang indain ng Pilipino is hindi nila nare-receive yung tama. Sa healthcare na lang pare, may PhilHealth ka, ilang taong ka nagbayad? 10 years, 15 years, 60k yung yung hospital bill mo. Guess what kung magkano ibabawas ang PhilHealth dyan? 5,000 pesos! What a big help! Thank you, ah. Sobrang laking gaan po. 1 decade ako nagbayad, 5K. Kinang ina. Dito nga lang may nag-post, I think, basta isang Facebook page siya na puro kotse. Nagpagas siya kasi 109 na yung gas diesel. Pagas siya 6,000, full tank yun, 6,000 plus. Alam mo ang VAT, pre? 600. Ang laki. 600 ang kinuha ng government dun sa 6,000 na pinapagas. Pero ang laking tipid nun, kung hindi kasama yon. Tapos malalaman mo, ganito sa bulsa lang napupunta. Tangina, binubulsa lang lahat, no? Ito nga, naisip ko ba? Nakakalungkot May napanood akong video, pare, na matalino yung mga suggestion niyang galing. Pero 5 minutes lang yung video clip Galing. Sabi niya, much better if all Filipinos walang tax na marireceive sa first million earning. Kung baga nag-18 ka, wala kang tax, hanggat hindi mo na-earn yung 1 million na salary, parang 20k monthly, okay, kanya hanggang sa maging 1 million yon, dun ka mag-i-start taxan ng gobyerno. Okay. Para nga naman makaahon ka, makabili ka ng kotse, makabuelo ka, 'di ba? Makaupa ka ng bahay, may ipon ka, hindi ka pilay. 'Di ba? Parang yun yung much better, no? First million walang tax. Kasi tangina, pagkatrabaho mo pa lang, boom, tax. Tapos wala ka pang choice. And guess what?
Lahat ng mga mayayaman na businessman, yung sobrang big time talaga. Nasa, Exempted pa sa tax yun. somehow, exempted yung iba, but nasa kanila pa kung paano nila lalaruin yung tax. May option sila. Loophole. Yun nga. Pero yung mga 700 a day, talagang auto-tapyas every month. Auto-tapyas. Wala nang computation, BIR na yung bahala. Tinan mo, grabe nga yung mga ganyan. Pahirap eh. Pag nyo na kaya kami taksan, wala naman kami nare-receive na maganda eh. Tapos ito pa, no? Nakakalungkot, di ba? Dami nang tax na bayad tax ka. Tapos wala akong nakitang serbisyo na pwede man lang sana makatulong man lang sa mga taxpayer. Ang lagi pa nilang mga policy na pinagtutupad, puro perwisyo, pre. Kaya For nga. example, itong latest lang, yung sa big bike, di ba? Sa mga motor. Pati ba naman yun eh? Kailangan, tawag dito? So, pag nagpapalit ka ng tambucho, kukuha ka pa ng safety certificate, galing doon sa pinagbilhan mo ng tambucho. Pag wala daw, yun siyempre penalty ka. Yung mga ganong klaseng policy, pre, na hindi nakakatulong, di ba? Ano nga namang sa LTO pa lang, doon yun na, i-check nyo na, approve ba yun? Kaya merong DB checker eh. Yung kasi, yun nga yung purpose ng device na yun. Doon pa lang i-check nyo, pasado ba? Hindi. Kung oo, okay. Wait, kailangan pang pahirapan yung mga tao na kumuha pa ng certificate. Palalakarin mo. Palalakarin mo pa. Babayad. Pakukuha, babayad ka pa. Oras mo kinain, di ka pa Oo. nakapasok sa work. Kingina nyo! Basta lahat Sobrang ng policy pahirap. nila, pre, lahat pautos sa taong bayan. Hindi mo, tulungan nyo naman, nagbabayad na nga ng tax eh. Kaya nga, kakainit. Kagong laki ng tax talaga natin, pre. Ito, isa na to sa pinakamalaking tax na nasa Southeast Asia. Pare, tayo talaga. Pang first world, yung banggaan ng tax natin. Tapos yung serbisyo, pang fifth world. Grabe na. Ultimo lubak na maliit sa kalsada, pare, ha? 3 months. Swerte Bago pa 3 ma-fix. months, pre. Taon sa Cavite. Shoutout. Alam nila yun. Taon, pre. Kulang na lang, pumunta na si Luffy doon. Nandun ata yung One Piece eh. Tagal gawin eh. Nalubog Hinuhukay na. ng hinuhukay eh. Pangina, yung mga kalsadang lubak, di man lang ma-aspalto. Sa dami ng binabayaran natin tax, kaya natin lahat yun eh. Di ba? Tingnan nyo, ito pa, yung PhilHealth, tinipid nila yung pagtutulong. Kasi nga, 60K na bill noon, 5K lang yung naalala kong binawas nila pare sa hospital na. Based on my experience yan, totoo yan, 5K lang yung binawas sa 60,000 bill pare. Tapos, napag-alaman pala, later, after a few years, hundreds billion pala ang 100 billion o 100 million pala yung perang nakatabi ng PhilHealth. Ewan ko kung nabalitaan nyo yun ha. Oo, naging scandal sa... Kaso na ngayon, hindi Wala. na pinag-uusapan. Ang mga, Nagka-flood control na, pucha. Hindi naman na... nasa na rin yung flood control. Di na rin pinag-uusapan. Ang mga Pilipino, 1 month lang, sawa na kagad sa issue na mainit. Kahit dapat talagang dikdikin yung usapin na yun, di nga natin nabawi yung pera eh. Wala. Di ba? Sana hinati nyo na lang sa mga Pilipino yung pera na yun. Kahit 1,000 isang Pilipino, pwede na yun eh. Di ba? Kaya ang Pilipino, masasabi ko, wala nang tiwala sa gobyerno ngayon. Wala na talaga. Hindi ko sinasabing masama lahat ng nandyan ha. Pwedeng may mga mabubuti dyan. Kaya lang, tingin ko mas lamang yung mga madungis. Ang hirap eh. Oh. Tingin mo, kawawa yung mga... Kami okay lang, kaya namin. Pero yung mga nasa baba talaga, durog na durog eh. Hirap yan. Kasi, Sige. ito pa, isingit ko lang din to. Kaya sobrang bilib na bilib ako dun sa Singapore, pre. Pero mo 10 years, within span of 10 years, nabago niya yung slums na Singapore into a mega, parang first world na yun, di ba? Parang, first or second. Parang, no? Pero ang laki, within 10 years, tama ba? 10 years na nakaupo siya. Doon sinabi niya, nakita ko yung video eh. In 10 years, sabi niya, parang black and white pa si Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew. Search nga natin. Sabi niya, 10 years, I will make Singapore a great country. Parang ganun, 10 years. Nagkatotoo, pre. Pero hinate siya. Hinate siya. Pagbaba niya. Kamay na bakal siya eh. Kailangan talaga eh. Yun nga eh. Ito mga Pilipino, ayaw nila ng kamay na bakal. Ha? Pero gusto nila ng pagbabago na radikal. Mismo. Mabilis. Oo. Radikal, rasyonal na pagbabago. Gusto nila. Ang problema sa mga Pinoy, ha? Gusto nyo yung benefit na magandang buhay at magandang pagbabago, pero ayaw ninyo yung consequences. Ayaw ninyo daanan yung sinturon na mahigpit,
yung kamay na bakal, pero gusto ninyo makuha yung resulta. Hindi ho natin makukuha iyon sa softness. Hindi. Pero hindi ko sinabing pagpapatayin nyo na lahat ng tao. Ang pinupunto ko dito, kailangan natin maging mahigpit sa lahat ng nakaupo. Sayang, may pa-comment na saan. So gusto nyo patayin lahat. Kaso napigilan mo, yung sinabi mo. Yun yun. Pag nangurakot, lifetime imprisonment. Agree ako dun. Agree. Kahit barya yung ninakaw, lifetime imprisonment. Wala kasing takot, pre. Kaya pwede mong gawin eh. Dapat may isang opisina, may isang partido na tanging ang trabaho lang niya, i-audit yung mga perang nahahawakan ng mga politiko. May binuong ganyan, kaso wala rin. Meron naman kaso sila rin. Bayaran din. Yung mga mag-audit, bayaran na rin eh. Dapat kasi nga tol, hindi na umahawak ng pera ang senador, congressman, governor. Hindi na sila nagbabudget dapat doon. Dapat may isang na lang na nagbabudget. Kung halimbawa senador ang hahawak ng di senador na lang mag-budget. Kung halimbawa mga mayor ang kailangang humawak sa isang city, sila na lang mag-budget. Huwag na pahawakin pa yung mga ibang Tignan natin kung may tumakbo pa dyan. Diyan yung malalaman kung tunay na paglilingkod ang gusto ng mga congressman at governor ninyo. Huwag natin sila pahawakin ng mga big budgets. Tignan natin kung magpatayan pa sila makaupo dyan. Wala na yun. Wala na magtatakbuhan. Oo. Tignan natin kung may mag-interest pa. Ginawa na nilang negosyo yan eh. Yung government na yan. Laki ng pera dyan. Walang puhunan. Hindi, may puhunan pala yung kumpanya. Pangampanya. Pangampanya. Millions. Tapos ang mababawi nila, billions. Kaso punta na tayo. Baka Hindi kaya nga, Baka mabaril na tayo. Baka ma-Charlie. hindi kaya nga merong isang institusyon na ramdam yung hirap ng mga Pilipino. Ano yan? Kaya nag-offer talaga sila ng libre. Kunwari, ako, offeran ako. Ito, libre to. Kailangan gamitin mo na ito itong taon. St. Peter, ino-offer yan. Gago ka talaga. Kala ko naman Patay na. seryoso sabihin mo, gago. Lagi nagko-comment sa atin dyan. Pag may makulit na babaeng feminist, halika na, Ari. Sama ka na sa akin. Si Anya, di ba? Shoutout kay Anya Ray. Halika na, Anya, sabi ni St. Peter. Sama ka na sa akin, Anya. Dali na, huwag ka na makulit dyan. Teka lang speaking of Anya Rhea, ito, Sino yun, pre? binanggit niya naman ng Sino daw si Anya, sabi ni Josh? yung nandun sa live. Okay. Na feminist. Feminist din eh. Okay. Ito pa rin sinabi niya na, as a strong, independent woman, okay na raw siyang tumanda ng mag-isa, Right. tapos titikim-tikim na lang siya ng lalaki. Peaceful niyang sinabi yun Okay. Yun ang preference niya. Pero, nagigets niya ba talaga yung consequence ng ganun? Mamumuhay siya, strong independent woman, mag-isa na siya, tanggap niya. Kasi ang sinabi ko doon, Maganda ba siya? hindi nagpapakita ng So, huwag Hindi siya mag-assume na hindi niya pwedeng lumabas sa bibig niya, titikim-tikim. Tatandaan mo, lalaki ang lumalapit. Kung ikaw ang lalapit, pwede. Pero makakatikim ka ng reality pag ikaw babae ang lumalapit. Dahil pag hindi ka maganda, duduraan ka sa mukha. Tangina mo, may kalabang lumalapit sa akin. Dudura ka. Ang ganyan, maniniwala ako dyan at magmimake sense kung sobrang ganda numabay, sabi niya, itikim-tikim na lang ako. Pero malamang wala namang maganda masyadong feminist eh. So most likely, yung mga yan, lang yan, para lang may maisagot lang yan. Matapos lang yung conversation. Pwede. Oo. Pero ito pa rin, talong-talo siya doon. Let's say, magiging successful din siya doon na tumikim-tikim. Di, prone niya Just sa... likely. Prone siya sa sakit. Prone Oo. siya sa lalo siya magiging crazy. Di ba? Hindi niya kala niya ikinapanalo niya yung argument na titikim-tikim lang ako. Boy, Sa panahon ngayon, hindi nyo nakita. In-objectify niya tayo. Di ba? King ina nyo. tumagal ba siya doon sa live na yun? Matagal pa rin. Tagal, hours. Maayos naman kausap. Mabait naman. Except lang sa ganun, talagang Miss Andres, convinced siya dun sa idea niya na ganun. sa man hater. Tignan mo yung objective pa yung mga lalaki. Anong ginawa niya sa amin? Titikman-tikman lang daw tayo. It's like an object, di ba? Na gagamit-gamitin lang kita kung kailan kita kailangan. O, in-objective pa niya tayo. Walang masama, di ba? Pero pag babae, sinabi natin, titikman-tikman lang namin ngayon mga chicks kayo.
Wala na, dibil ka na. Oo, no? Nung sinabi niya yon, nandun sa live si Sadaw, ako nandun. Walang pumitik sa akin na, fuck, tang ina! Ino-objectify mo ako! Gagamitin mo lang ako. Di ba? Parang gamit. Walang ganun, no? Talagang malaya ako lang na, okay, yun yung gusto niya eh. Kaya pagdating sa mga ganyan, gustong-gusto ko yung mga line of questioning talaga ni, sino ba yun? Si Samuel, yung namatay. Sa Milby? Hindi. Namatay daw eh. Hindi, yung namatay yung Egoy na professional magsuot. Samuel Jackson. Patay na ba yun? Hindi pa patay yun, gag. Basta Samuel yun. Jackson. Basta yung sinasabi niya, lagi niyang tanong sa mga babae, how much do you weigh? What's your height? Kevin Samuel. Kevin Samuel, yun. Samuel Jackson, Avenger pala yun. Kasi ganun ang magandang itanong sa ganun eh. Anong titikim-tikim? Okay, sige. Anong weight mo? Ganun katangkad? Ganun Bra! ganda? Pa! Kasi yung titikim-tikim, nag-make sense yan sa maganda, pre. Okay? Pagka ikaw nag-approach ka ng maganda, may infatuate yung like, okay na, may chicks na lumapit sa akin, okay. Madali. Pero kung hindi ka maganda, hindi mag-work yun. Yeah. So, wala yun. Walang basis yung sinabi niya. Kaya ako pagtatawanan ko lang yun. Tsaka ito, ilalapat ko to dito dahil sa ganyang katwiran nila, obviously, okay na okay sila sa ganun. Okay na okay sila sa ganun. Okay, let's say, wala tayong magagawa kasi preference nila yun. Pero kami, anti-support, ini-influence namin na wag ganun. Ang babae, dapat makabuo ka ng pamilya, magkaroon ka ng anak. Yun. Magkaroon kayo ng maayos at solid na pamilya. Ganun ang dapat goal ng babae. Hindi yung tumanda ng mag-isa, tapos pag nakangati siya, tsaka lang siya magpapa-cheese dog sa lalaki. Ngayon, ganito. Actually, common sense na nga lang yung sinabi ko eh. Pero nandito tayo sa kalagayan ng society natin ngayon na pinagtatalunan pa yun. Itong mga feminist na yun. Ngayon, ayaw nyo maniwala doon. O bibigyan ko sila ng isang option. E di sige, sa Biblia na lang kayong Biblia na lang kayo bumase kung saan ba dapat mapunta ang buhay ng babae. 'Di ba? Dahil sigurado ako hindi sa Biblia nga nakalagay pinaparusahan yung mga ganyan. Binagbababato yan, 'di ba? Diyan ka sa gitna pagbabatohin yan. 'Di ba? Hindi. Teka, Malamang rin yun, stoning, pre. no? Malamang din yun. Ano yun? Kaya Namatay? Hindi kasi nakababatong Ito, naka-open lang talaga to. Para sa mingaw. So malamang din kasi atheist din yun, pre. Pag mga ganyan. Atheist feminist magkasama yan. Oo. Saka leftist. Magkasama yan. So hindi rin maniniwala sa Bible. So lost cause talaga yan, pre. Bakit pagka ganito, DDS agad tawag sa atin? Ayun. Ay, kaya nga sinasabi ko nga sa inyo, pre. Hindi naman tayo DDS. Yung napag-usapan natin last time, kung pagkukumpara mo yung dalawa, magiging neutral ka lang saglit. Look them in a bigger picture. Tignan mo yung leftist, tignan mo tong BTS. Tignan mo yung Lenny. Sabihin natin, yun naman ang labanan ngayon Lenny Tards, TDS. Oh. Tignan mo sila na bigger picture. Ano tong pinaglalaban ng Lenny Tards? Puro kabadingan, puro promiscuity, HIV crew. Oh. Gusto mo ba sumali doon? Most likely talaga malilin ka rito eh. Kahit di mo sinasadya. Maglilin ka talaga dito, pre. Ano ba? Puro bullshit, no? Puro dito eh. Puro kabadingan eh. Oh, masisisi ba nila tayo? Kaya nga sabi ko nga sa kanila, bigyan nyo kami. Ayaw nyo sa amin. Ayaw nyo sa amin. Ayaw nyo ng masculinity namin. Bigyan mo kami ng magandang masculinity sa side ninyo. Isasuggest ko pa sa mga kabataan yan. Wala silang maibigay eh. Paano? Hindi sila pro masculinity. Pro gayness sila. So, if you look in on the bigger picture, ayoko dito. Diba puro kayo tirahan sa puwet dyan. Dito, palakasan kami rito. Boxing, buhat. Diba? Oh. Tsaka para rin etong mga to, ang dami pa nilang palabok sa mga litanya nila. Pero overall, itong gay, na to. Ang naman ito, ang pinaglalaban nitong mga to ay chisdugan. Chisdugan ng lalaki sa lalaki. Gay rights. Yun naman talaga pinaglalaban niyo eh. Gusto niyo mag-chisdogan kayo, gusto niyo ipasok yung chisdog niyo sa mga butas na hindi dapat pinagpapasukan. Di ba? Kumakain siya.
Gusto kasi yata na itong mga bading na to, pag pinasok nila yung cheese dog nila sa puwet, dapat papalakpak tayo. Parang ganun eh. Yun na nga. In a simple manner, simple na explanation. Pag pinasok namin yung edits namin sa puwet, dapat matuwa kayo, palakpakan namin kay Be Proud. Hindi nga eh. Ang baboy ng ginagawa nyo, Nutella yan. Okay? Peanut butter. Paglabas ng ano mo, parang may rino yung edits nyo. Ang bababoy nyo. Igil nyo, kababuyan nyo. Di ba? Kasi kung babaguhin nila yung pinaka-ideology nila, for example lang, in a fantasy world, kung itong Lenny Tards na to medyo aalisin nila yung kabadingan nila, pwede. Di ba? Pwede. Kaso hindi eh. Ang hirap sumali sa inyo kung hindi kayo mga idealistic lang, 'di ba? Hindi kayo realistic. Kasi most of the lalaki talaga realistic kasi kami talaga in the early stage of our life bilang lalaki. Nakaka na tayo ng realidad eh. Nababatuan na tayo, nabubuli na tayo, nakakapagsuntukan tayo bata pa lang. So reality kagad. Kaya most ng lalaki talaga naglilin towards dito eh. Ayaw man namin, but the idea, yung ideology, most leaning talaga dito. Oo, ako ang Agree. Mas nagdilin sa kabila. malinaw kasi na minemensahe sa akin itong mga Pride Month na to. Ang purpose talaga nila, Yan yung pride man, pre. ano pre? Punta kaya tayo one time. Ano na? Punta tayo? Pasok mo yung meme doon, pre, Lord of the Rings. Sinusupot ka ng mga ano. Si Aragorn. Gusto ko i-highlight tong common sense na to eh. Na ang pinaglalaban lang naman itong mga Pride Month na to ay chisdogan. Pero kami, nasa partido kami na ang ipinaglalaban, ako sa lahi, sa mga nakita ko sa tita ko, sa tito ko, puro sila dedicated ang buhay ko para sa pamilya ko. Hindi para sa akin. Parehas, lalaki, babae. Ganun yung mga uncle ko na hanggang apo na provider pa rin talaga siya hanggang ngayon. Kung hindi niya po providean yung mga yon, ang dami niyang pwedeng gawin sa pera niya talaga. Marami siyang pera kung hindi siya nagpo-provide hanggang ngayon na 60s na siya eh. So masasabi natin nabibilang na yung panahon niya. Pero ganun pa rin yung pinagagawa niya. Tapos yung mga nanay din, ganun. Para sa anak ko to, para sa anak ko to. Yung Pride Month, para machisdogan ka, hayop. Isa pa yan. Para sa discrimination. Sino ba nagdi-discriminate sa inyo? Ina niyo. Isa pa Para yun, imik pre. na lang kayo. Isa pa yun. Double down ko yung sinabi niya. Again, punta ka na naman ulit. Tignan mo sila. Laing dito, pre, yung mga Lenny Tards, pare, anti-culture pa, pre. Pero mo, ayaw nila ng, yan nga, yung nuclear family. Ayaw nila niyan. Kasi gusto nga nila, gay sa gay, lesbian sa lesbian. Kung hindi naman kayo, kung hindi naman kayo babae, lalaki, aso lang kayo. Ayaw nga nila na Aso? Bakit? Gusto nga nila abortion eh. Di ba? Pro-abortion talaga sila. Malakas Ina nyo. talaga yan. So, titignan mo yun, sabi ko, tangina, nakaka-off ah. Dito, tignan ko to. At least kahit paano, kahit babaliw-baliw to mga to, may culture. Gusto nila ng family, religion. Ayaw pa ng religion ng mga to. Rational. Tignan mo, kumbaga, bilang lalaki, titignan mo to, ayaw mo ng religion dito sa kabila, ayaw mo ng nuclear family, ayaw mo masculinity. Anong choice ko dito? Ang konti ng choice dito, pre. Tama. Dito, at least kahit papaano, may nuclear family, religion, masculinity, traditional gender role, lalaki provider, babae feminine, kahit papaano. So, napaka-obvious. Talagang, I have no choice. Kumbaga, wala kang choice bilang straight na lalaki, di ba? May alala pa ako isa. Ito, galit na galit din sila dito. Sino yan? Si Vice President Sara Duterte. Di ba may asawa siya? Duterte pala talaga kayo, mga DDS kayo. DDS. Tinan mo, yun, nakita mo naman kung gaano katindi ang dosage ng masculinity kay VP Sara, di ba? Nananapak eh. Pero hindi nagpo-promote yun ng ganyan. Oo nga, no? Hindi siya nagpo-promote ng ganyan. Abortion. Oh, tsaka tinan mo yung buhay niya sa family. Gay to gay. Ano pa rin? Oriented towards family pa rin. Talagang matapang lang siya. Alam mo kaya naiintindihan ko na yung mga taong matatapang talaga na willing to risk it all. Oh, kahit
i-judge ako ng tao nito. Galit na galit ako, magmumura ako kahit saan abutin itong mura ko. Kasi gusto nila protektahan yung sumusunod na henerasyon nila, yung pamilya nila. Kaya gano'n na lang talaga sila kagalit. Na kayo mga ulol kayo, wala akong pakialam kahit anong sabihin nyo sa akin. May kipagpatayan ako para dito sa mga batang susunod sa yapa ko. Kaya sila gano'n. Kaya hindi ko na lang din maano eh. Kumbaga, okay, naiintindihan ko saan siya nanggagaling. Diba? Kaya tigil niyo yan. Demon month. Hindi siya Pride Month. Pride month, demon. Demon. Kasi may demon. D-E-M-O-N. Galing mo dun sa wordplay mo na yun. So ano? Ayun Ito na. na. Ayan na. Ano na? Andito na isa paborito yung segment. May tanong, baby. PPM gang. So, kung meron kayong mga problema na gusto nyo pag-usapan ng ASP crew, ASP fam, send nyo yan kay 8Asset. No? Pero syempre, dapat naka-follow at naka-subscribe dito sa channel. Pag hindi namin babasahin yan. Nakakatuwa lang, masingit ko lang bago nyo basahin yan. 5K to 6K average tayo every 3 days. No? So, ang dami nun. Kapag nilagay mo sa kwarto, ang dami nun. Solid 5K to 6K yung par, di mo mababa dun. Solid. Nanonood. Oo, pare. After 3 days ng upload. Kasi iba nalilate pa eh. Mga busy, ganyan. talaga. Umahabol ng 5K to 6K average, pare. From 1K to 2K, no? Nung bagong simula natin, nag-rebrand tayo. Ngayon, ang dami na. Salamat. Maraming salamat sa suporta. Pero, galit talaga sila sa bading, guys. No homo. Okay, ito na. Game. Ito sumulat na to siya last time. Tapos siguro natuwa siya na nabasa natin yung message siya. So ngayon, nagtanong na siya. Babae ba yan? Babae, pare. Babaita. Babae. Babayi. Bahog bilat ba yan? Hindi siguro. Ay, hindi. Okay. Bango bilat. Alam mo, lactacid. Ano, May lactacid. ano may bango sa Bisaya? Lami. Lami, masarap Sarap yun. yun eh. Lami, good. Magkaiba pala yun. Pero pwede rin lami bilat. Gago to. Huwag niyo sabihin yung ano pala, yung lami gyud. Kasi yung parang medyo pampahalay pala yun. Pag masarap na pagkain, lami kaayo. Ang sarap naman. Parang ganun. Pero pag sinabi mong lami gyud, parang ang sarap-sarap. Parang ganun. Dating parang sinesex. Parang yummy tigudasay. Parang ganun. Kimuchi. Lami bilat. Hindi nga, kung hindi siya bahog bilat, Comment down below, guys, kung anong comment nyo tawag na lang, doon. comment nyo na lang. Sa mabangong bilat. Lami nyo na bilat ba o bango bilat? alam ko dati yung bango, nakalimutan ko na kasi. Mabango? Yung mabango eh. Google, ChatGPT. Hindi, maubos sa oras natin. Sige, dito na tayo. Hello again, 8 and ASP. Sa'yo ako nag-send ng message kasi ikaw bias ko sa inyong tatlo eh. Oh! Kaya naman pala eh. Kaya inaano ko rin to para yung mga makukulit na secret fan ko dyan, pucha, i-reveal nyo na yung totoo yung intention. Diba? Para kayo bash sa akin eh. Gusto nyo ng tarugo ni 8Asset ata. Gusto niya ata ng lami boto eh. Ano yun? Ano bang edit sa Bisaya? Buto rin ba? Hindi. Utin. Ayan, lami utin. Lami utin. Dako utin. I mean, fan nyo na akong tatlo, pero ayun nga, ikaw bias ko, ha? So, ito na nga. Since lagi nyo na pag-uusapan yung tungkol sa babaeng mataas ang body count, gusto ko din marinig thoughts nyo about dun naman sa mga babaeng on the other side of the coin. Yung mga zero naman ng body count, yes, we exist. Kaso di naniniwala si Sadaw dyan eh. Saan? Sa babaeng zero daw yung body count. Tapos ilang taon yan? Diba? Sabihin niya mamaya. And sa panahon ngayon, para na siyang hindi normal talaga na para bang pag nalaman nila na you haven't done it yet, parang ikaw pa yung mahihiya. Parang tatanungin ka pa ng, bakit? Babae? Tatanungin, sabi niya. Parang hindi ah. Kasi kung matanda ka naman at virgin ka pang babae, medyo, Okay. ano naman talaga yun, suspicious naman talaga yun sa lalaki. Intindihin mo din, girl. Hindi naman porket hindi ka pinapaniwalaan, hindi na totoong birhen ka. Possible naman totoo kang birhen. Pero syempre, isipin nyo rin yung posisyon ng lalaki. Suspicious talaga sa paningin nila yun. Halimbawa, 40 ka na, 30 ka na, virgin ka pa rin.
Suspicious talaga yun. Kahit nga ikaw sabihin ng lalaki sa'yo, 30, yung lalaki, virgin pa, magsususpecha ka din eh. Questionable nga siya. Oo, intindihin mo lang din. Tapos magkakaalaman na lang pag nagpatungan na kayo. Oo, ganun. Yun ang pambasag dun eh. Pag nagsalpukan na kayo. Derby. Derby na kayo nag-Texas. Oo nga, virgin ka. Okay. Hindi naman ako NBSB. Nagka-jowa naman nung 20s pa ako noon. Ngayon 33 na. 33 na siya. Okay. Masasabi ko na malaking factor yung hindi ako pumapayag kaya hinanap nila yon sa iba. Hahaha. Sinasabi ng friends ko noon na dapat daw ibigay para hindi ako iwanan. Pero ang tanong ko, kung ibibigay ko ba, sure na ba hindi ako iiwan? Di ba hindi din sure yon? Kaya I chose the safe side na lang talaga. Bahala nang ko iiwanan ako, basta ang importante buo pa din ako. So after 2 failed relationships, mas naging firm ako sa stand ko na no sex till marriage. Okay. Pero ayun nga, pag may kumakatok kasi, sabi nyo, lalaki ang kumakatok, babae ang nagpapapasok. Oo. Kakatok lang ang lalaki. Totoo yun. So every time may mag-a-attempt, yun ang sinasabi ko para klaro na agad. Kung di kaya, wag na tayo mag-aksayan ng oras, di ba? So ayun, walang may gusto kasi nga daw boring ang relationship pag walang sex. So ang question ko, sa panahon ngayon, may lalaki ba na kayang i-practice ang sexual abstinence? Like possible ba yon? And your thoughts about sa mga babae na sinisave ang sarili till marriage? I just want to hear your thoughts and opinion on this matter kasi feeling ko mahihimay nyo to. Kayo pa ba? Char. Thank you, ASP. PS, pag nabasa nyo to, magme-member na ako. Oh, Yan na, welcome. Member ka na. Yun naman. PS, keep me anonymous. Alright. Tingnan mo yung yung question niya dyan, yung madami yun eh. So question ko sa panahon ba ngayon? May lalaki pa ba na kayang i-practice ang sexual abstinence? Meron. Like possible pa ba yun? Meron, pero sobrang religious niyan. Religious yan, mga ganyan. Pero ako, wait. Oh. Mahirap tong sagot ko dito sa niya. Alam mo, valid naman yung sa kanya, yung mga sinasabi niya na no sex until marriage, sexual abstinence. Yeah. Pero 33 na siya. What? 33 na siya. Makipag-sex ka na. Kasi 33 ka na. Nagigets kita pre kung bakit mo nasabi. May biological clock kasi. Nagigets ko na kung bakit. Alam mo kung bakit? Kasi nga, big deal ang purity ng babae. May kaakibat din yan na edad eh. So pagka virgin, tapos nasa tamang edad, sabihin ko na tamang edad para sa Go. Wag ka na maging sa tamang edad, no, pag virgin na tamang edad, Ano yung tamang edad? 20s, Okay. Ngari virgin na 20s, knowing your youth plus your virginity, sa sexual marketplace, pag-aagawan ka talaga. Diba? Pero tanggalin mo yung youth, virginity na lang. Questionable na yun. Questionable na siya. Kumbaga Totoo. sa sexual marketplace, hindi ka na in demand talaga. Basta tanggalin mo yung babae, tanggalin mo yung youth sa babae, virginity na lang, bumababa talaga ang sexual market value mo. It is just like, sobrang macho mong lalaki, six-pack abs ka, pero broke ka. Yun. Exactly. Parang ganun, hindi siya nagko-combo eh. No, sabihin na natin may sexual attractiveness ka, pero hindi ka suitable for family na pagbuo. Kasi nga, wala ka namang financial, hindi ka financial stable. Parang ganoon din yung sa eye namin. Hindi namin kino-objectify. Sadyang magkaiba lang natin kung paano tignan yung attractiveness ng isa't isa. Okay? So kung babae ka, tama si Josh, may expiration ng virginity mo, no? Ito hot take na naman to pag kinlip to, sabog to. May expiration ng virginity mo na kung kailan yung pinakamabisa talaga. Yeah. Totoo yun. 18. Pasukin na natin 18 kasi ano naman yan eh. Legal age naman yan. Bumoboto na yan eh. 18 to 28. I would say. Dapat 25 lang eh. Sinagad ko ng 28. Para matuwa si Anya. 28 yun eh. 18-year-old to 28, yan yung masasabi ko na virgin yung babae tas prime. Pag pinagsama mo yon, high value women High siya. value, yeah, big deal. Plus, traditional dapat siya, submissive,
hindi sakit sa ulo equals high value women. Ako pre, isa ulit ito ba, papasok ko sa high value women. May alam akong kwento. Totoong kwento ulit to. Pero hindi ko na lang sasabihin kung sino kasi mahirap na. 24 years old pare, virgin. Tapos yung virgin, maayos talaga siya. Okay. So, yun, sa part na yun na nagawa ng babae na yun, wow. Wow, pang ano talaga, yun talaga ang pang-asawahan talaga yun. Maayos siya eh. Maayos siya sa pag-aaral. Pag binalikan mo yung track record niya sa school, talagang ginawa niya na maayos. Hanggang pag nakaharap mo siya sa personal, yung aura niya ay base na base talaga. Decent base. Oo, base talaga. 24 lang na banatan, virgin. Wait. Parang galing sa sinabi mo, 24-year-old, medyo believe ka na na-hold niya. Oo. So, what Bilib na talaga ako! Ito nga eh. What I'm trying to say is, bibihira na sila. Na 24 nakakapag-hold pa. Pababa na ng pababa yung nagbe-birthday gift ng virginity nila. Ako pare, may naging relasyon din ako ng ganyan eh. 23 din, malapit-lapit sa 24. Halos hindi talaga ako maniwala ng una. Hanggang sa nung nangyari na lang, oo nga, talaga, legit pala talaga. Tignan mo, can you imagine, 23, 24, nahihirapan na maniwala yung most men. What more, ikaw na 33. Yun. So, suspicious talaga siya sa mata namin mga lalaki. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi totoo na virgin ka. Totoo naman yan. Sadyang kaduda-duda talaga unless ano na siya, makuha yan sa'yo mahirap na siya ng mahal mo. i-justify. Totoo yun. And kailangan niya rin ma-realize na with her age, mahirap na siyang i-justify. Para bang sa kotse, for example, sabihin mo sa kotse na, hindi pre, ano yan, fresh na fresh yan. Pero yung mileage, nakita mo yung year. Nakita mo yung year nung sasakyan. Ay, oo, 1990 pa. Oo. Di Pero wala ganun pang siya eh. gumagamit. Ha? Walang gumagamit. Kahit pa sabihin mo na walang gumagamit, pero yung year, 1990. sabi mo, may question na parang, 1990 pa yan na bakit sabihin mo fresh Anong na fresh? katarantado? Gano'n, anong Oo, ano? katarantado? Ba't wala sumakay? Oo. Gago kayo, objectify mo. Pero kasi I want, Objectify mo sa kotse, par. kailangan niyang ma-realize yung analogy lang yun, but parang ganun kasi siya sa mata ng lalaki, for example. So, nung objectify nga talaga tayo, par. Totoo talaga, sila rin naman ino-objectify rin naman nila yung sarili nila eh. So, Alam mo, sa akin ang katapat nun, no sex till marriage. Di ba, Bible, religion ng gaano yan eh. Ang nagpo-promote yan eh. Pero, dito ka nagkulang. No sex till marriage. Pero inabot ka ng 33 na hindi ka humanap ng lalaki na pagsasubmitan mo, hindi ka humanap ng lalaki na maglilid. Nakalagay din sa yan, turo din ng religion at Bible yan. So kulang talaga eh. Kulang. Kaya ako this time, wag mo nang gamitin yung katwiran na no sex till marriage. Magpatira ka na. Kumuha ka pero syempre, pagkagaling sa kanya. pero syempre, Kagasabog na naman to sa Facebook. hindi ko sinabing hindi ko sinabing lalapit ka sa, eto again, 33 ka na makakapili ka naman na siguro, marunong ka na magbasa ng ng lalaking hindi ka tatarantaduhin, hahayupin, wawalang yain, di ba? Pero sinasabi ko talaga, magpatira ka na talaga. Magpatira ka na, putang na 33 years old Pero ka na. ito lang ang question. Biyaya yan. Biyaya. Ito lang ang question ko, pagka pre, ikaw since mas active ka sa Sa sex? hindi, sa Bible. Bible. Okay. Hindi naman ibig sabihin na pagka virgin ka, kailangan yung bibig mo virgin din, di ba? Dapat tsumapa rin siya. Tsumapa na lang din. Kasama yata yun. Kasama pare. yun? Oo, pare. Hindi. Ang alam ko, pusi lang yun eh. Hindi, Alam ko possible. parang considered kasi siya na na yung blowjob. Okay. Pero sa virginity ng biologically lang na perspective ng male is yung sa pepe lang talaga. Pero in terms sa Bible, I think parang considered yung blowjob na Pero, ito bang ginagawa niya Sex is experience. siya ba is religious kaya niya ginagawa ito? Yan ang hindi natin Hindi alam. niya kinlaro eh. Hindi yan ang hindi natin alam. Kasi kung bibig naman, kaya mo nang masatisfy isang lalaki kung Kahit nga kamay lang eh. Kahit Oo. kamay lang eh. Diba? Kung talagang intentional siya na talagang parang nilalambing niya talaga yung lalaki. Kahit yung kamay niya, yan. Oo. Which is, alam mo, kaya okay sa akin na binring up mo yan. Kung
nakapag-engage ka sa relationship na talagang yung lalaki ina-admire mo. At some point, gagamitan mo ng kamay talaga yun eh. Oo, para maibsan yung ng lalaki, Diba? para mahintay ka. Oo, Ngayon, Kahit consider na natin yung sinabi ni Josh, isubo niya yung boyfriend niya para tumagal sila. Hanggang sa makapaghintay ng... Yan. Kaya eh. Tama. Kaya yun. Kaya, pre. Ako Tama. naniniwala akong kaya. Kung Or- magaling or- yung head game mo. Head lang muna hanggang sa may hintay yung Ako marriage. sabihin ko sa inyo, kahit kamay lang, kung halimbawa kinakamay niya lang. Kasi kahit papaano makukuha niya yung... May tension pa rin dun eh. May tension dun eh. So kahit kamay lang, kung hindi niya nga magamit yung bibig niya para mahanap niya lang yung lalaki magtatagal sa kanya at finally qualified para sibakin Oo. siya, di ba? Para mag-stick din yung lalaki. Kasi hindi naman porket ganun, guys, ibig sabihin na objectify namin kayo or ginagamit kayo. Tandaan ninyo, mataas kasi, times 20 kasi yung sexual need ng lalaki. Pero hindi ibig sabihin na masama kami, gaya ng gusto ninyo ng mayaman na lalaki. Hindi ibig sabihin nun mga gold digger kayo. Nature lang natin talaga yon. You want security, we want na... Sex, oo. Kahit, isa rin yun talaga kasi. Ito, sige, tuloy mo. And last, siguro kung ako magiging rational sagad, walang emotion, para mag-stick yung lalaki niya ng 20 siya, pakita niya yung pempem niya. Tapos nakita niya talagang virgin talaga. Ngayon, pag nakita ng lalaki yon, maniniwala sagad. Puta, makapagpigil pa kaya si tropa. Utang ina na pinakita niyan. Hindi, doon niya i-handjob. Hawakan niya yung jacks niya. Para matapos na yan. Tapos humingi siya ng pasensya na kailangan magpakasalan mo kung gusto mo makuha yan. Ngayon, mas matatempt tuloy yung lalaki na yon. Kung Na traditional mo yun. Oo. Kung traditional yun, ha. Kasi kung hindi traditional fuckboy din yun, hindi talaga maghihintay yun. Ngayon, kung traditional guy yun, dapat kasi nag-church ka, nagbabad ka sa church, gusto mo pala ng marriage before dapat tumambay ka sa youth jump, no, sa mga church. Sa mga church. Doon marami yun. Naniniwala sila doon. Oo, marami maghihintay sa'yo doon. Yung artista, di ba? May nangyaring gano'n, nagkatotoo eh. Hinihintay niya eh. Kasi Kasi nga, pareho sa church. silang religious eh. Oo. Shoutout ko yung Iglesia ni Cristo, yan. Kahit pa paano, marami dyan na masasabi ko na naghihintay din sa marriage talaga na Hindi lahat kasi lahat naman ng religion, wala naman solid na malinis lahat ng member eh. I know, meron din mga sablay dyan, meron din sa Katoliko, meron din sa Muslim, Hindi at sa iba pa. perfecto. Walang perfectong religion, pero masasabi ko, maraming mga willing to wait dyan sa ANC. Ito, naisip ko, ito, bagay na naman to na dito lang sa anti-support maririnig to. Okay. Alam nyo ba, yung pagiging, yung lakas, yung sexual urgency ng lalaki, biology na nga yun talaga eh. Biology na siya ngayon. Yeah, biology. Kaya itong mga, yung minamasama yung ganyan, kung ano-anong angulo ang binubutas dyan, unang-una, hypocrisy na matindi yun. Ngayon sunod, alam mo kaming mga lalaki na umaamin na ganun talaga, sabihin ko sa inyo, humility yun. Kasi kung gusto lang natin magyabang, tangina nyo, hindi ko kayo titirayan ng papangit nyo. Di ba? Ganun lang, pero dahil pinapairal nga natin yung humility na yan talaga yung yan talaga kami. So hindi namin yan itatago sa inyo. Yan ang ibig sabihin ng humility. Ang humility hindi lang basta magpapakumbaba. Pagpapakumbaba na may kasamang katotohanan. Kasi pag nagpapakumbaba ka na hindi naman totoo, edi gago ka lang nun, di ba? And vulnerability din at the same time. Doon sa Oo. pinakwento. Yeah. Tama, humility nga yung term. Humility yun na kami, I agree. inaamin namin. Inaamin talaga natin eh. Na, Malalaman mo rin naman, ititirahin ka din sa YouTube. Malalaman mo na talaga ng mga lalaki talaga, palatira talaga. Pero hindi ibig sabihin nung gagawa ka na ng mga masama para makuha yung gusto mo. Hindi sadyang ganun talaga ang mga lalaki ginawa, guys. So, sana maintindihan ninyo yan. At, And also, gusto ko lang idagdag last na, no? Sige. go. Basa ako nito. Dahil ito kasi pinagmamalaki niya yung virginity niya, tatandaan din nila, tatandaan nyo rin girls na virginity itself, hindi yan ang magpapastick lang sa lalaki. Ugali pa din. Totoo. Kahit nga hindi virgin, basta okay yung ugali, nagsistick na yung lalaki. Sa virginity, same thing. Di ba? Kahit hindi pwede na porket virgin ka, may excuse na yung ugali mo maging basura. Hindi, habulin ako niyan, virgin ako yun eh. Hintayin mo ako. Hintayin mo yung virginity ko. Kahit kupal ugali mo, walang magtitiis. Wala. So, ayusin nyo pa rin siyempre ugali mo. Pero yun nga, based doon sa mga sinabi namin, ikaw, nasa kanya pa rin ang huling say doon. Pare, kung papatira ka ba, sabi ni Monching, ano ba yung sabi? Hindi, sabi ni Monching, patira ka na talaga eh. Patira ka na. Ako naman sabi ko,
i-BJ mo na ng galingan mo na yung head game mo. Ito para rin itutuloy iaano ko ulit to add up kung bakit kailangan makipag-sex na siya. Dahil nature ng tao yun sa edad, lalo kang gaganda. Oo nga. Lalo kang gaganda, sigurado ako. Kaya, anuhin mo na, pag-sex ka na. Pumili ka ng maayos na lalaki, makipag-sex ka. Saka yung biological clock mo, patapos na. Pababa na ng pababa yung egg count mo dyan. So, kasi ito lang, i-worst case lang natin Halimbawa, abutin ka ng 50s. Abutin siya ng 50s. Virgin pa rin. Tapos, tinaningan na siya ng, biglang nalaman niya, 1 year, may taning ka na, madideds ka na. Worst case nga, okay. Nagulat ako. Sagad wars yun. Bigla siya na-diagnose, 51, matay ka na. Dadalhin niya pa rin yung, hindi, no sex till marriage ako eh. Wala na nga magpapakasal sa'yo ng 50. Kaya nga yung virginity, talaga siya. Kumbaga, may edad yan na magiging high demand siya. Pero pag lumagpas na doon, wala na. Magiging parang common ka na lang din. 33-year-old babae hanggang 35-year-old, 33-year-old na babae virgin, it doesn't make any sense na masyado. Compare sa 20-year-old plus na virgin. Sobrang big deal. Kung magbibigay ako ng age, 26 or 27, virgin ka pa rin. Hindi na. Hindi na rin, no? Wala na. Parang kainitan talaga niyan, 18 up to 25 to 26, sobrang, high value woman mo nun. Tapos mabait ka pa. So ito, magbabasa na ako, guys. Basahin ka na? Basahin mo na, pre. Yan. Sabi ni My Life and Style, yung awareness, paliitin para mabuhay ng payapa. Si Totoo Josh yan. nagsabi nun eh. Totoo yan, pre. Sabi ni Resty Virayo 6654, gisang-gisa na si Gabe, puro butas. Feel na feel ko yung gigi ni Soy Buwaka ng kinang, sabi ni JMRLD 516. Ito, member natin, sabi ni J Black, ang advance talaga ni sa daw dito. Isipin mo, welcome yung international sa bansa natin. Pero ayaw natin mag-import ng magaling na international engineer. Ayaw Totoo kasi yun ng gobyerno na tapakan yung ego nila. More videos pa mga kuya, hoping na magkaroon kayo ng firing. Pandagdag ng intro. Pwede no. Ano yun? Firing pare. Ayo, pre. Ganda rin, next diba? natin yan. May mga naman dyan eh. Yung mga firing range yan, magbabayad lang tayo. Hindi na natin kailangan ng baril tsaka bala. Yan sa CAA. Ayun pa. Meron. Try natin, Malapit lang. Para kompleto, pucha. Hindi na tayo magbabayad ng bala. Hindi, ang ibig ko kasi sabihin, kahit di natin kailangan ng baril o bala, magbabayad lang tayo, nandun na sa kanila. Oo, pwede. Ito yun. Arkela muna. Arkela na lang. Sabi ni Raymond the Lionheart 428, consistent member since day one watching while at lunch break sa trabaho ng graveyard shift, 3 a.m. gang. Ba't 3 a.m.? Sabi ni Magic, sa kanila, pre. sabi ni Magic lang para yo. Kung walang guidance, ligaw ka, kaya dapat guided lahat, stay cold, mga soft. Sabi ni Jobel, Taruk, 1987, let's go 3 p.m. Rainbow Gang. Yeah. Salamat sa suporta. Sabi ni John Renzi Palo, magtatanong na mga boss, hoping na mabasa na ninyo to, nakapalo na rin ako sa lahat, by the way, 3 p.m. gang, sabi ni John Renzi Palo yan, ha? 3 p.m. gang. Daming mga nagko-comment na member, oh. Sabi ni Ryan Remedio, ito, solid fan natin to si Ryan Remedio. Oo, suki yan eh. Ito nga, sabi niya, pa-shoutout Soy, JOP 8 Asset, about sa sinabi ni Soy na mag-import ng isang tao na specialized sa construction, timestamp 3519. Nangyayari na ngayon, example na yan sa Metro Manila Subway, Japanese engineer ang nagmamando doon. Dagdag ko lang, maraming mga Filipino engineers, architect na magaling. Example na dyan si Ark June Palafox. Siya lang naman nag-design ng Dubai, nag-impart siya ng master plan ng Dubai. Majority ng engineers sa Aramco, mga Pilipino. Sadyang hindi kami pinapakinggan ng mga leader natin sa bansa. Kaya nga, umaalis na Tignan lang mo. sila eh. Engineer din to si Ryan eh. Totoo yan ha. Hindi sila Hindi pinapakinggan. na-appreciate dito kasi dito, kumpadre system dito eh. Ayun, pinsan yan yan ang ipasok mo. Palakasan system Yung dito. may talent, di napapansin, no? Kaya ang ending, umaalis yung mga Pinoy dito sa Pilipinas kasi ang baba na ng sahod, di pa pinapakinggan. Ala. So yun lang, ganito lang mga soy, magboxing kayo sa Golden Boy Boxing Club dyan sa Jackalouville, pagupit kayo sa President Abs Slick and Dapper. Yes, pare. So kung gusto nyo mga ganong klaseng content, pare, don't forget to subscribe.
Hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Supot Podcast. Magbabalik kami. 3 p.m. Wala kang brotherhood, kami ang kuya mo, okay?